Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So, Cancer, you know pretty much kung ano ang gagawin ninyo sa ngayon. Maaring meron kayong mga plans about your life ngayon na gusto ninyong gawin, gusto ninyong simulan, and alam na ninyo ngayon kung paano ninyo yan i-roll out, so which is really good. A change in the wind, ayan, so may changes ditong gagawin kayo, Cancer. So, meron kayong movement, meron ditong shifts na magaganap. Ang iba sa inyo dito siguro magbabago ng desisyon, no? Maaaring may relocation dito na gagawin ng iba. Maaaring meron ditong change of place of residence. Maaaring meron ditong change of perspective. Maaaring meron ditong change of decision na mangyayari for some of you, no? Cancer. What else? We have TikTok. Ayan. So, siguro, ang iba sa inyo dito may hinahabol na deadline, may hinahabol na timeline, kaya ang iba siguro sa inyo magbabago ng direction sa ngayon para na matapos nyo muna, no? Kung ano man itong deadline ninyo. Maabot nyo muna kung ano man itong kailangan ninyong tapusin muna. So, maybe doon kayo mag-a-adjust, ano? So, maaring related ito sa trabaho ninyo, career, negosyo, no? Na meron kayong kailangang abutin, tapusin, ma-accomplish at a certain time. What else? We have no place like home. Ayan. So, Cancer siguro, parang hindi kayo komportable, no? Ang iba siguro sa inyo, hindi kayo komportable sa sarili ninyo. For some of you, siguro, meron parte ng sarili ninyo na hindi ninyo matanggap. Hindi ninyo ina-acknowledge na that is you, that is part of you, that is part of who you are. Siguro may mga ganong ganap, no? Ang iba sa inyo, Cancer. Kaya, parang ito ang invitation sa inyo that there's no place like home. This is inviting you to be comfortable with your own skin, no? That is part of you, that is part of your DNA, kaya nararapat lang na tanggapin ninyo, nararapat lang na i-embrace ninyo, no, for who you are, no? We have co-create. This is an invitation for you, or this is a reminder, no, should I say reminder para sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Sa lahat ng ginagawa ninyo, sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ninyo, hindi lang kayo yan, no, ang gumagawa o ang nagtatrabaho para mag-manifest kayo ng kung anumang mga bagay-bagay sa buhay ninyo, mga pangyayaring yan. You are also co-creating your reality with the divine. You are co-creating your reality with God. Okay? Lahat ito na mga nangyayari sa buhay ninyo, may kinalaman dyan ang universe. Hindi lang kayong gumagawa. Yes, you are the one executing, no, kung ano yung mga bagay na kailangan gawin dito. But it is the divine giving you direction. It is the divine giving you clear direction of where you are heading or kung anong gagawin ninyo, 'di ba? Kaya nga importante para sa atin na lagi tayong nakikinig sa ating intuition para we will be guided or para you will be guided accordingly. Kasi, 'di ba? It is the divine universe, no, na merong divine plan para sa atin. And yung mga nangyayari sa buhay natin, according to the divine plan. Kaya dapat nakikinig tayo so that we will be in sync with the divine universe. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang plano niya para sa atin, yun ang dapat mangyari, hindi ba? Kaya dapat nakikinig tayo sa ating intuition dahil yun ang mensahe niya para sa atin, yun ang gabay niya para sa atin. Sa lahat ng mga kaganapan sa buhay ninyo, Cancer, you are so blessed, you are so lucky kasi you have a community around you that is very supportive and very helpful of you, no? Napapaligiran kayo ng supportive people, napapaligiran kayo ng mga tao na willing lagi tumulong sa'yo,
willing lagi to be by your side, to support you, no? And provide you assistance kung ano man ang kailangan ninyo. So, you are so lucky. We have come to the edge, and so you are starting something new dito, no? Meron kayong bagong gagawin dito, meron kayong bagong sisimulang bagong chapter sa buhay ninyo dito, Cancer, which is really good, no? Ano ito bagong adventure, bagong, there's something new. It could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon. So, we have soulmates. Wow. So, maaring ngayon, ma-meet na ninyo ang inyong soulmate. Maaring ngayon, makita nyo na, makilala nyo na ang person na magiging siguro magiging nyo na to, magiging person ninyo, magiging boyfriend or girlfriend, no? So, maaaring makita ninyo na yan ngayon, ma-meet nyo na, makilala nyo na. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, paunang mensahe ninyo ay Treasure Island. Ayan. So, this is you. Siguro magkakaroon kayo ng financial opportunities, no? That is going to bring forth financial blessings, financial prosperity in abundance, no, Scorpio? So, maaaring sa ngayon, siguro meron dito mga offers sa inyo ng magandang trabaho, investment, magandang career, no? Siguro business ventures, maaring gano'n, no? Na ito na yung magiging pagkukuhanan ninyo ng additional na pera, no? As in, hindi lang pipitsuging pera, but this could be a big time na amount, no? Na magiging source ninyo. So, ang iba din sa inyo dito is Scorpio, you are on the stage na kayo yung naghihintay ngayon na i-direct kayo na kung sino man. Parang siguro ngayon gusto ninyong magpahinga, no? Na dati siguro kayo yung director, kumbaga, kayo yung nagsasabi na dapat ganito, ganyan, ito yung gagawin natin sa ngayon. Parang kayo yung boss, pero ngayon parang kayo yung subordinate, kayo yung susunod ngayon sa kung sino man ang magsasabi sa inyo na ganito tayo sa ngayon. Ito yung gagawin natin. Ito muna yung uunahin natin. No? So, parang nandoon kayo sa stage na yon sa ngayon. What else? We have Imagine. Ayan. So, parang may dito sa inyong panawagan sa inyo ngayon ng universe dito na tignan ninyo, siguraduhin ninyo, ano nga ba ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo? What your heart desires are. No? Ano ba talaga ang dreams ninyo? What do you really want to manifest in your life? Parang gusto ng universe dito na siguraduhin ninyo sa sarili ninyo what you really want. Kasi parang ang pakiramdam ko dito, naghihintay ang universe na maging sigurado ka muna sa kung ano talaga ang gusto mo para matulungan ka niya, no? Kasi siguro at this point, iba-iba, no? Paiba-iba siguro yung heart's desires ninyo. Sa ngayon, gusto ninyo ganito, then tomorrow, iba na naman yung focus ninyo, parang gano'n, no? Kaya, parang ngayon, sige, siguraduhin mo muna, make sure muna, no? Be certain kung ano nga ba ang gusto mo talagang mangyari sa buhay ninyo, ano nga ba yung gusto mong ma-manifest sa buhay ninyo, and I am just waiting, no? Na maging sigurado ka, then I will bring you or send you support, no? Para ma-accomplish mo yan, no? So, what else? We have chaos and conflict. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo dito, nalilito talaga, no? Siguro, you really don't know yet, no? Or you really don't know exactly ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Ano nga ba ang pinaka-desire ng puso ninyo, yung ganon. Kaya, siguro, this is internal conflict, no? Naguguluhan kayo
nasasalawahan siguro kayo ngayon, Scorpio. Kaya, pag-isipan ninyo mabuti, kalmahin ang inyong sarili, go deep within you, mag-tune in kayo sa inyong intuition and tap into your soul because your soul knows kung ano ang best din para sa iyo. Kaya, tune into your soul para malaman mo what are the things that will make your soul happy. What are the things na talagang makakabuti para sa inyo at kung ano nga ang gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo. This is number 33 also, and that is a master number. So I suggest please look up for the meaning of master number 22 then for more guidance po. We have loyal heart. Ayan, ang iba sa inyo dito siguro, mamimit nyo na ngayon ang inyong person or ang inyong potential na maging jowa. Or siguro, ang iba sa inyo dito, nandoon na sa puntong nasa isang relationship na kayo. Nasa established relationship na siguro kayo. And dito, you are manifesting your loyalty, your love, yung pagiging totoo ninyo sa inyong person. So, siguro, ito yung time na ine-express ninyong mabuti, alam mo yun, yung pinapakita ninyo sa person ninyo, yung inyong loyalty and love. This is yang. Ayan. So, may yang and yin tayo, So, most likely, Scorpio, depende sa inyong sitwasyon, Kasi parang, yung yang kasi is the opposite of yin. At both of them present dito. So, there could be also balance na kailangan siguro dito sa buhay ninyo. May mga pagkakataon siguro na kailangan ninyong kayo yung magdesisyon, kayo yung mag-initiate ng move, maaaring ganon. At may mga other situation siguro sa buhay ninyo na kailangang ipaubaya ninyo sa iba. Kailangang ang iba, ibang tao, ibang kapamilya, or yung person ninyo ang dapat na magdesisyon din. Yung parang maging balance, Kailangang may balance dito. Merong magsusurrender kayo, merong kayo yung dapat na masunod. Kayo yung dapat na mag-execute, So, may mga ganun. So, it feels like to me na there should be balance dito sa mga bagay-bagay, sa mga pangyayari, sa mga pagdedesisyon sa buhay ninyo. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, wow, napakaganda serendipity. Wow, there are amazing things happening for you sa ngayon at swerte ang hatid na to. You are going to be very, very lucky at this time at hindi ninyo sukat akalain kung saan ito nanggaling, paano nangyari ang mga bagay na to, but definitely mababalot kayo dito ng swerte. Good luck and good fortune. So you're so blessed. Pagbabago, there is a rebirth happening dito sa buhay ninyo. Maraming kakambyo dito sa buhay ninyo. Maraming pagbabagong magaganap. And this is the divine universe giving you an opportunity, to create some changes sa buhay ninyo. So this is really a beautiful pagkakataon, Fork in the road, may mga bagay lang din dito na hindi ninyo mapagdesisyonan, may mga bagay na naguguluhan lang din kayo, siguro, marami kayong dapat na baguhin, or marami kayong naiisip na gusto ninyong gawin, kaya hindi kayo makapagdesisyon. Which one, Which one ang uunahin ko? Which way I should take, So, maaring mga ganon ang ganap dito. But, you know what, in times like that, na naguguluhan kayo, hindi ninyo alam kung ano yung ipaprioritize ninyo, kung alin ang uunahin ninyo. Ang mahalaga dito, mag-tune in kayo sa inyong intuition. Tune in to your intuition because your intuition is your most reliable guide, 24/7 na guide natin ang ating intuition. Kaya, doon kayo sumangguni, pakinggan ninyo ang bulong ng iyong intuition. And that will guide you towards whatever, or wherever is the best
path para sa inyo. So what else? We have Yang. Ayan. So, ngayon, talagang kayo yung boss siguro sa trabaho, or kayo siguro yung padre or madre de pamilya, kaya kayo ang dapat na susunod, kayo yung nagdedesisyon para sa kanila or para sa pamilya ninyo, or siguro isa din kayong boss sa trabaho, no? Kaya kayo talaga yung major decision maker. Milk and honey, wow, napakaswerte talaga ninyo ngayon. Pagdating sa inyong kaperahang aspeto, napakaswerte, nababalot kayo ng good luck and good fortune. Milk and honey, there are so many opportunities dito related to your pera, to your kaperahan, no, ang parating. No? So, napakaswerte ninyo pagdating ngayon sa mga financial opportunities, kasi parang bubuo sa ang swerte sa inyo sa ngayon. This is also a time for nurturing yourself. No? So, siguro din, pagod na din kayo, no? Pagod na din kayo, physically, mentally, and emotionally exhausted na din kayo. Kaya maaaring ngayon, yun din ang gagawin ninyo. That is what you're going to focus on. No? Ang alagaan ninyo ang inyong sarili, mag-self-care kayo, self-love, yun muna ang gagawin ninyo sa ngayon din. No? Yan din ang isa sa mga pa-prioritize ninyo sa ngayon, ang pag-aalaga sa inyong sarili. Be flexible, no? Pisces, yan din ang isa sa mga advice sa inyo ng universe dito. Learn to be flexible, learn to be adaptable, kasi lalong-lalo na sa mga pagbabagong ito. Siguro may mga bagay dito na babaguhin kayo na hindi lang sa isang parte ng buhay ninyo ang epekto nito, but it might affect other areas of life din ninyo. Kaya, learn to be flexible, because may mga pagbabago din siguro ditong mangyayari na hindi ninyo ine-expect. Hindi ninyo inaasahang magiging ganon ang pangyayari. Kaya, you really need to be flexible as well. You really need to adjust, no, to the changes na nangyayari, no, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Alright? What else? We have co-create. Ayan. So, this is an invitation para sa inyo, no, Pisces, na sundin ninyo kung ano ang gabay sa inyo ng universe, no? Makinig kayo lagi sa inyong intuition, because you are co-creating, no, your reality with God. You are co-creating your reality with the universe, no? At hindi lang ikaw yung gumagawa dito sa earthly realm, no, kundi yung tinutulungan din kayo ng universe, no? Kasama ninyo dito sa journey ninyo ang universe. Binibigyan kayo ng intuitive messages, divine guidance, no? Para tulungan kayo on how you're going to execute, no? Kung ano ang mga dapat ninyong gawin, ano yung mga practical steps that you need to take, diba? Anong path ang tatahakin ninyo, yung ganun. So, yun ang tulong sa inyo ng divine universe, yung divine guidance, no? Kaya importanteng nakikinig tayo sa ating intuition, nakikinig tayo sa divine guidance, so that we will be guided accordingly, no? Na kung ano ang plano ng divine universe, yun ang mangyari. Kung ano yung plano niya para sa atin, yun ang magmanifest, no, sa buhay natin. So, we have building blocks. Ayan. So, ang karamihan sa inyo, Pisces, you are focused on laying a solid foundation dito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. So, this is an extra effort na gagawin ng iba sa inyo sa ngayon. You are making sure, no, na sa mga major areas ng buhay ninyo, love and romantic relationship, other kinds of relationships, money, career, and finances, yun ang mga major areas ninyo sa ngayon na siguro doon kayo nag-extra effort talaga na makapag-build kayo ng solidong pundasyon dyan, ano? At yun ang effort na ginagawa ninyo sa ngayon. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.